ulit. Dali ko lang na kayo. Patuloy natin sabahin ng ating Diyos sa buhay sa oras na ito. Amen. Sabi sa awit 100, si Yahweh ay kapulihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa presensya niya, at umawit na may luwa. Si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman tayo kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang tawag. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y
patuloy na ikaw tumuhay sa amin sa Evangelyo, Panginoon. Nawa, bigyan mo ng motivation, Panginoon, bawat isa. Bigyan mo ng lakas ng lahat ng narito, Panginoon, upang patuloy na namin mapapurihan, patuloy namin malakaran ang aming spiritual na buhay sa inyo, Diyos. Salamat kami sa lahat. Patuloy na ang lahat ng ito sa aming pagsamba, Panginoon.
Yan, darako na tayo sa mga patuto. Sino pong nais na... May bago po ba? May bago ba akong patuto? Yan, pwede na po kayo tumayo? Sila. So, brother, sabihin ko yung pangalan mo. Manuel Bilis ako. Manuel. Brother Romy. Benji. So, yan. Welcome po. Welcome po. Yung mga simbahan namin, yan, Living Christ Church. Lagi po rin nasabi sa ating lang ito yung una, hindi yung huli. Yan. Sana ito yung umpisa sa mga kasama sa gawain natin na sama-sama sumasagot namin. Ayan. So, talagang talaga tayo sa pagbibigay mo ng patotoo. Yan, meron po palang po sa likod. May mga pagkain sa likod. Yan, si sister po. Ayan, salamat. Tuloy siya. Ayan, nice na ibigay ng kanya. Ayun, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Is nice to see you again po. Wala po kasi ako nung nakarang linggo. So, umuwi po ako sa amin sa Bicol. So, supposedly Saturday, nagbiyahe na ako din sa dapat nandito na po ako. Pero dahil may mga conflict, so, na-delay po ako. So, bumalik po ako dito by Wednesday na po ako i-arrival dito. So, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi hindi niya po ako pinabayaan during the time na nagbiyahe po ako kasi mabigat po sa loob ko na umalis ako na Bicol, iiwan ko po ulit yung anak ko. Tapos, sabi ko po dun sa kaibigan ko, parang bigat ng loob ko na umalis. Parang ang pako is ang bigat. Di ba po sa atin, usually may na-encounter tayo ng mga parang pamahiin na pag mabigat yung loob mo, mabigat yung pa mo, na umalis wag mo lang ituloy kasi meron disgrasya mangyayari. So, thankful ako kay Lord kasi during that time na nagbabiyahe kami, Kamsurbato pa lang po kami na nagkaroon po ng problema sa bus. Nag-flat po siya. Then, nag-struggle kami kasi habang nasa biyahe po kami natatakot kasi umulan, madulas yung daan. So, after po noon, naghanap po kami ng mga papag-ayusan. Dumating naman po kami sa pili. Doon na naman po kami naplatan. Halos grabe na yung kaba ko. Tapos yung family ko, nag-update ako na sabi ko, wala man lang sana may mangyari. Baka natin ako ng Manila na sleeping sound kasi nahihiyak talaga ako kasi kawawa yung mga anak ko pag nawala ako. Kasi ako na lang yung nagsusupport sa kanila. So, very thankful ako kasi during na time na nasa pili kami, pray ako na pray sa Lord. Di bali may delay na hindi na ako makapasok sa trabaho. Kasi inaapal ko makapasok sa trabaho. Okay lang, basta makarating ako dito. So, yun nga po, last na yun na nangyari, hindi na po siya naulit. Nakarating kami ng safe and sound. And then thankful po ako kasi super blessed ako ni Lord kasi alam niya sobrang problema ako financially. So ginamit niya yung talent ko, yung skill ko, habang nasabi ko lang hindi ako naging 0-0. Buong araw, buong maghapon, meron siyang provision na binibigay sa akin na hindi ko in-expect na halos libo-libo din yung income ko during by day. So sobrang akong naging thankful kasi nagbibigay siya ng provision sa akin, then pabalik ako dito. And then, pinapasalamat ko din po kay Lord yung araw-araw na iniisip niya ako, nalalabanan ko lahat ng mga struggles ko. Siyempre, mahirap po yung maging single mom tayo na lahat ng problema ay na-absorb natin. Pero thankful ako kasi hinahayaan niya akong maging strong woman at nalalabanan po lahat. Kaya, yun, salamat po Lord. Sana po magtagal pa po yung pagsasama natin kasi few weeks from now po, alis na po kami, uwi na po kami ng Bicol. Pero gusto ko pong sulitin yung mga Sunday na kasama ko po kayo. Yun, salamat po. Sino ba ba? Meron ba? May isa na lang. Si brother,
Nagpapasalamat po ako dahil natagpuan ko yung tahanan ng Diyos kasi hinahanap-hanap ko kung saan yung simbahan. Andito lang pala sa dinadaan-daanan ko. At nagpapasalamat din po ako sa binigay na safe na tirahan sa akin po. At hindi malayo sa simbahan. Hindi na makakaliman-liban sa gawain ng Diyos nilang po. Amen. Bless lang po. Ganun ba? Amen. God is good. And all the time. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Pasalamat na nga po sa Panginoon sa mga kalakasan na ibinibigay niya sa akin, sa amin ni Pastor, sa bawat isa sa atin. Amen. At pinapasalamatan ko rin ang Panginoon sa dahil sa aking mga may nahikayat akong mga kapatiran na magsimba dito yung aking mga customer sa tayo, Sister Evelyn, si Brother Romnick, kasi nagtatanong din siya ay simbahan pala to, te. Pag may customer ako, ay oo, sige, pwede kayo magsimba. Kaya tayo niyo sa Panginoon, talagang hindi aksidente na nandito kayo, talagang hindi po kayo ni Lord para umattend sa kanyang gawain. Kasi alam naman natin na hindi buo ang linggo natin pag hindi tayo makasimba, di ba? Hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon at tuloy lang ang paglilingkod natin sa Panginoon at bigyan pa tayo ng Panginoon ng lakas, gagaling sa ating mga karamdaman. Talagang napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Sa Kanya na ang papuri ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa ating pagkakataon. So, ibalik natin yung kapalaran sa Diyos. Susunod na isang linggo po. So, pasalamat natin yung mga pagkakataon. Ibalik natin yung kapalaran sa Diyos. Maraming salamat po ang nasa ginagawa mo sa aming buhay. Ang buhay na bawat isa sa Diyos. Di ba namin yung public na ipasalamat. Ang namin na sinasabi namin na mapalat yung Panginoon dahil kami nananalig sa iyo. Nataas namin yung mga patutungan ng Diyos. Ang namin Panginoon na bibigay patuloy ng Diyos sa inyo. Salamat kami sa blessings Panginoon pag-gabay mo sa aming mga buhay, pag-gabay mo ng healing Panginoon sa mga aming sakit, karamdaman, pag-gabay mo sa aming Panginoon sa pagiging safe namin Panginoon, ikaw ang patuloy na nag-guide sa amin Panginoon, ikaw ang aming provider, Diyos, at lahat Panginoon ng bagay ay patuloy namin napapasalamat sa iyo. Aming buhay ay maging patotoo, Diyos, ikaw ang nakapaligid sa amin Panginoon na buhay ang aming Diyos, patuloy na ginagawa sa lahat ng panahon at sa aming mga buhay. Patuloy namin naglakas ang lahat sa inyo sa oras na ito. Patuloy na isingin mo ang aming puso at iwas sa susunod na gawain. Ikaw patuloy na maranasan namin ngayon ang aming salita ang patuloy na tumimo sa aming puso at isipan sa aming spirito Panginoon. Ikaw kami patuloy na ng busog dahil aming gagawan ay hindi lamang nagre-relay Panginoon sa mga pagkain, material Panginoon, pisikal Panginoon, hindi sa iyong salita kami nagpupuhan. Maraming salamat na ang lahat nito sa pangalan ng Panginoon Jesus sa pagkasabi na. So, sa oras na ito, ating hinda ang ating mga sarili. So, kung may tubig sa likod, pwede kayong magdadala. Ano lang natin, tapon lang natin yung mga uminom niyang tatlong yan. Pakitapon na lang sa basuhan. Huwag niya lang siya iwan yan. So, nagawa ko po si Pastor Rico. Ito ang kahayang salita ng Diyos. Amen, hallelujah. Isang mapagpalang umagang muli mga kapatid ko sa Panginoon.
maayong buntag kaninyong tanan. Amen. Sa mga Bicolano, Bicolana, Diyos maayong aga. Amen. So, ako po ay Bicolano. So, tayo po ay sama-sama sa gawain ng Panginoon. Malaking kagalakan po muli na gamitin ng Panginoon sa kanyang kabataan. Ako po ay natutuwa dahil po nandito kayo. Amen? So napakahalaga po na ating pag-uusapan sa umagang ito dahil po may kaugnayan po ito doon sa ating tinatapik. So, tayo po dito sa ating pag-aaral ay gusto ko pong basahin sa inyo yung aklat ng 2 Corinthians 5:17. So tayo po ay tumayo na dahil ng ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. So sa 2 Corinthians po ay ganito ang sinasabi. 2 Corinthians 5:17. Kaya't lumayo kayo sa dito. Sa 2 Corinthians 5:17, kaya sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa na bagong nilalang. Wala na po yung dati niya pagkatao. So, kung titingnan po natin mga kapatid, ano po ba yung talagang kahulugan na ano ba yung ibig sabihin ng isang Kristiyano ay isa ng bagong nilalang. Ito po yung mahirap ipaliwanag. So tayo po ay maupuna. Sorry po. Ito po yung napakahirap ipaliwanag sa buhay ng isang Kristiyano. So bago po yan, tayo ay manalangin. Minsan pa, dakilang Amang Diyos, salamat Ama sa patuloy na pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po Diyos sa patuloy mo akong paunahan sa paghahayag ng iyong banal na salita, Ama. Dalangin ko Panginoon ang anumang gawa ng iyong paaway sa lugar nito. Ito ay aking sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At dalangin ko rin po Panginoon ang patuloy na pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa atin upang maipahayag ko ito Panginoon ng naaayon sa iyong kalooban. Dalangin ko Panginoon na patuloy kang kumilos sa bawat isa amin. Ang iyong Santong Espiritu ay patuloy na kumilos sa bawat isa upang maunawaan ang iyong salita at kanilang maisabuhay. Magkaroon ito ng bunga sa aming mga buhay. Sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ang magbabago sa amin dahil ito ang dapat namin sundin. Na nais mo, Panginoon, ipahayag sa lahat ng tao na makilala kanila at sila ay manampalataya. Salamat, Panginoon, sa pagbabago mo sa aming buhay sapagkat hindi namin magagawa ang mga bagay na ito kung wala ka sa amin. Salamat sa iyong banal na Espiritu, patuloy na pinagkakalit mo sa amin upang maunawaan namin ang iyong banal na salita. Salamat, Ama, patuloy na ikaw ang kumilos sa aming buhay. Purihin ka itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, aming tagapagligtas. Amen. So, kung may nagagalak na ipahayag ko ito sa inyo, although ito po ay sabi nga napaka-tagal na ng talata. Pero marami po sa ating mga tao o maraming mga Kristiyano na sabi nga medyo nalalabukan pa sila kumbaga sa talatang ito na kapag sila ay sabi nga dito ang sino magkayat dito kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating iyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yan. Ng bago. Binapalit tayo ng salitang. Kaya sa sino bang nakipag-isa? Nakipag-isa na po tayo sa ating Panginoon Kristo bilang tayo ay mga tumanggap sa Kanya, tayo ay nakisama sa Kanya. Nakipag-isa na po tayo sa Kanya. Kaya sabi dito, kaya kung totoong tayo ay nakipag-isa na
sa ating Panginoong Jesucristo, meron po itong bunga. Amen? Ano po yung mga bunga na sinasabi doon? Kapag pag-isa ka na sabi ko yung Jesucristo, kahit nag-aaralan po natin kanina, napakaganda. Ang gawain po ng banal na Espiritu sa ating buhay, ito po yung nagbibigay sa atin ng banal na takot at papaalala. Kaya kapag ikaw po ay nagkakasala, merong nagtatapik sa iyo. Anak, mali ang ginagawa mo. Siya yung nagtutuwid sa ating ganda. Siya yung nagtutuwid. Kaya siya kasi yung ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay makyat sa langit, iiwan sa atin ang banal na Espiritu na siya mag-aaliw sa atin. Kung nalulungkot ka, kung napoproblema ka, ang banal na Espiritu ay laging nandiyan. Kaya nga mga kapatid, sabi sa isang dalata, huwag nating nahadlangan. Huwag nating nahadlangan ang anumang nais ng banal na Espiritu. Dahil nga, sabi nga yan, napipighati siya. Kapag napipighati ang banal na Espiritu, tama yung sabi ating kapatid kanina, ang banal na Espiritu, once na tinanggap mo siya, nasa iyo na siya. Kaya nga lang, minsan yung mga tao. Amen? Yung mga tao. Nandiyan lang yung banal na Espiritu, parang pag-ibig mo na siya kinakausap. May time na yung mga Kristiyano, nagkakaroon ng pananamlay. Kapag ang Kristiyano ay nananamlay, ibig sabihin gutom siya. Anong sakit ang mga tao? Kapag ang tao ay nangihina, kapag ang tao ay hindi kumakain, siya ay nangihina. Amen? Nangihina. Malimit siyang manghina. Kapag hindi ka kumakain at nanghina ka, apektado ang buong katawan. Amen? Apektado. Apektado po ang katawan mo. Ganon din po sa ating buhay. Bilang isang Kristiyano, na kahit binago ka na ng Panginoon kapag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman. Unang-una, sabi nga niyan, natisod. Pero sa Kristiyano po, hindi applicable yung salitang natisod. Amen? Dahil kung totoong Kristiyano pa, may isang ilaw kang sinusundan. Sino? Ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang iyong sinusundan, walang iba. Kaya sa Hebreo chapter 12 na sinasabi, kaya ituon mo lamang ang iyong paningin kay Kristo Jesus sa pinabulan ng iyong pananampalataya at siya magpapasakdan nito. Siya po yung nagpapatuloy. Siya yung nag-iingat sa atin. Ang banal na Espiritu lagi nang nandiyan. Kaya araw-araw kausapin po natin siya paano natin sa makakausap. So, pamagitan ng panalangin. Panalangin. Dahil po, sa totoo lang, kapag ikaw ay hindi na nananalangin, gutom o lumalakas ang iyong katawan, pero mahina ang iyong Espiritu. Kaya nagiging resulta, madali kang mahulog sa pagkakasala. Amen? Tandaan po natin na lahat po tayo may kainaan. Tama siya sabi natin, walang perfectong tao. Pangalan na po yan. Pagdating sa pag-iikot. Tayo po ngayon ay kasalukuyan pang nakikipaglaban. May labanan tayo, mga kapatid. Kaya kahit ikaw ay binago na ng Panginoon, hindi ka ligtas dito. Amen? Hindi ka ligtas. Hindi mo pwede sabihin, hindi na ako makakasala. Dahil ako ay binago na ng Panginoon, tandaan mo po yung kapatid. Kapag ka sinabi mo na ikaw ay hindi nagkakasala, sinungaling ka, sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan. 1 John na 7 na langit, sabi niya, kung sinasabi natin tayo ay hindi nagkakasala, wala sa atin ang katotohanan. Ginagawa ko sinungaling. Diyos, lahat po tayo mga kapatid ay nagkakasala. Kaya kailangan natin palakasin ang ating espiritual na pamumuhay upang manatili itong pagbago, yung binago tayo ng Panginoon, kailangan po natin alalahanin lagi. Yan. Alalahanin natin, bago na pala ako. Ako pala yung namatay na, nang ako yung mabautismuhan. Ang bautismo po ay simbolo ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi yung sabi ating kanina, simbolo ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo
na sa muling pagbangon mo, yun ang simbolo ng bagong buhay mo. Bago ka na nilalang. Kaya sabi ng kapatid natin kanina, kung tatagay ka, dapat bago ka na. Bakit? Nang mapautismo ka po, at sabi ng ating sabi ng ating Panginoon, bumaba yung Espiritu Santo sa ng kalapati. Amen? Bumaba, nang mapautismo ka, doon po nagsisimula mga kapatid na manghari sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya pag nabago ka, mayroon ka ng conviction pag binago ka na ng ating Panginoon. Nabautismo ka na. Simbolo lang po yan mga kapatid. Alalahanin mo lagi na kapag ikaw ay nabautismo na, nilublog ka na sa tubig, yung paglubog sa iyo, simbolo ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Yung paglubog sa iyo, simbolo din yun. Na yung mga kasalanan mong minana, noong una, pinatay mo na yun. Yung mga lumang gawain mo, yung mga dating gawain mo, pinatay mo na. Nang tanggapin mo ang ating Panginoong Kristo. Malimit kong sabihin namin na ang kaligtasan ay pangkalahatan, pero sa pagtanggap, personal mo po ito. Hindi pwedeng anak ko hindi pwedeng anak ko tumanggap ako sa Panginoon, hindi pwedeng maligtas ang anak ko kung hindi ayaw na naman sumunod sa ating Panginoon. Personal pong pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Hindi ko kayang iligtas ang mga anak ko kung matitigas ang ulo nila. Ito sabi ng ating Panginoon sa Kristo, naparito ang ilaw, pero mas minais pa nila ang dilim. Amen? Naparito ang ilaw, pero likas sa may kainaan po ang bawat tao. Kaya sa tuwing tayo po ay nangihina, alalahanin po natin yung kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Alalahanin po natin na talagang napakahalaga yung kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo lang. Namatay siya para sa kasalanan nating lahat. Ngayon, parang hindi mo pinahalagahan. Bago ka na, kapatid. Bago ka na. Paano mo papatunayan ikaw nga ay bago nang nilala kung nandun pa rin yung dati mo gawain. Ano ba yung mga bunga ng binago na ng Panginoon? Mayroon po yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Galatians 5:22. Mayroon kang pag-ibig. Nagagalak ka. Laging payapak ka. Hindi ka nag-aalala dahil mayroon kang Diyos sa buhay mo. Nandiyan ang banal na Espiritu na laging nagpapaalala sa iyo kapag ka ikaw ay nagkakasala. Lalo na po sa atin, mga kapatid. Tayo po ay mga trabahante. No? May mga amo tayo na napakahigpit. Minsan pati yung paggaling sa pananambahan, parang ayaw nila. Amen? Naranasan ko po yan. Dahil ang amo ko ay inisip. Ay inisip ko ang amo ko. Nung nandito ako, kasalukuyan ako nagistino ng sunlight, dito na po sa global. May tayong kalibasa, alam nila, naborn din ako, tinatapatan. Diba? Natapatan nila. Kung doon sa na nakasulatan, sundin ninyo ang inyong mga amo. Minsan po, sumusunod talaga ako, pero sabi ko parang nakikisama yung panahon. No? Nakikisama yung panahon, parang pag pinasukan ko ng linggo, sunod-sunurin naman ako ng linggo, may pasok. Alam mo ba ginawa ko? Sabi ko, Lord, sana naman mabago yung amo ko. Mabago ko. Para hindi niya na mahadlangan ang paglilingkod ko. Dahil naalala ko po kasi ito, bago na dapat may panibagong lakad ka. Saka po pupunta po araw ng linggo. Bago ka nang nilalang. Siyempre, sabi ng ating kapatid kanina, tutuwa, naghahanap siya ng simbahan. Mapalad o kapatid. Yung mga tao na kapag pumunta ng isang lugar, ay naghahanap ng simbahan. Hinahanap niya yung kanyang mga kapatid. Tayo ay isang pamilya sa Panginoon at tayo ay sinago ng Panginoon. Kaya po nung tayo, na ako ay binabawalan mag-atid, pinag-pray ko po sa Panginoon. Pinag-pray ko po yan, Lord,
Sana baguhin mo ang aking amo. Nung time na, nung mga nagbabible study sila sa, namin sa site, lahat ng mga tao iningipon. Mag-aating dyan ng Bible study. Nahihirapan po ako kasi, siyempre, kung din ako, kailangan ko dito, pinapapatan pa naman lagi. So, sabi ko, Lord, bahala ka na po, baguhin mo ang amo ko ito. So, sa madaling sabi po, nabago yung namumuno sa amin. Napahiwalay ko sa kanila. Kaya sabi ko, Lord, makakatayo na ako ng mga gawain. Kaya po ako napunta dito sa lugar na ito. At sabi ko, Lord, dito ko ako gagamitin. Bilang iyong binago, may plano pa sa aming buhay. Kaya Lord, huwag mo akong pabayaan. At ito po ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasama ng Kalibig Christian. Sila po sa Kalibig Christian. Lagi ko pong inaalala ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Bakit po tayo magkakasama ngayon? Dahil sa iisang layunin ng ating Panginoon. Kaya tayo binago, di ba natin naiisip bakit binago kaya ako ng Panginoon? Ang isang bagay po mga kapatid, na gusto mo maging kagamit-gamit, marami kang tatanggalin. Amen? Marami kang naalisin. Example, yung gitara po na yan, isang punong kahoy. Isang punong kahoy siya. Mayroon ng isang punong kahoy? Marami siyang sanga. Maraming dahon, may ugat. Pero pinoproseso siya hanggang siya ay maging gitara. Sa pagproseso ba sa kanya, nagreklamo ba yung gitara? Ay, hindi ganito ang gusto kong movie. Hindi ito ang gusto kong ayos sa akin. Hindi ito ang gusto kong tunog. Tayo po mga kapatid, wala tayong reklamo sa ating Panginoon dapat. Wala tayong reklamo dahil binabago niya tayo. Araw-araw sa buhay natin, mayroong gustong baguhin ang Diyos. Kaya napakahalaga yung pag-aaral natin sa Banal na Espiritu. Para malaman natin kung yung Espiritu ba na nasa atin ay Espiritu ng Diyos o Espiritu ng kaaway. Yan po natin yung makikilala mga kapatid. Makikilala natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin. Yan. Dahil yan po yung yan po yung pinangako ng ating Panginoon Kristo. Sa kanyang pag-akyat sa langit, mayroon siyang Banal na Espiritu na siyang magpapaalala sa atin upang yung mga buhay natin na pinago, ito ay mananatili. Siya po ang pag-iingat ito. Huwag po tayong manangan, huwag po tayong mga manangan sa sarili natin lahat. Hindi po natin kaya. Mga kapatid, aminin natin, lahat po tayo may kahinaan. Kaya po nga, sabi doon sa lagi kong binakanta, yung ginawa namin kanta na yung sarili natin kagustuhan, hindi naman talaga natin kayang baguhin yung buhay natin. Pero dahil sa biyaya at habag ng Panginoon, tayo ay Kanya binabago. Yan. Kaya dito, paano mapapanatili ang buhay na binago ng ating Panginoon ayon sa 2 Corinthians 5:17. Nagpiruan po sabi na dito, lagi kang manalangin. Lagi kang makipag-usap sa Diyos para lumago yung iyong pananampalataya. Manalangin ka. Kahit marami pagsubok sa iyong buhay, manalangin ka lagi. Lagi po natin gawing modelo ang ating Panginoong Kristo. Nung siya po ay mabautismuhan, handa po natin. Nung siya ay mabautismuhan, ang ating Panginoong Kristo, tinukso siya. Ganon din po tayo, mga kapatid. Bilang mga tumanggap sa ating Panginoon, may mga pagsubok po sa ating buhay at may mga tukso. Walang pinipili po tukso. Minsan kapatid, minsan maiinis ka sa kapatid mo, ayaw ko lumagatid sa Living Christ kasi ganyan sila. Pero tanda po natin, Espiritu pa ba ng Diyos yun? Espiritu po ng kaaway yun.
Sabihin sa'yo ng kaaway, huwag ka na dyan, ganyan mga ugali nila. Ganyan sila. Pero lagi ko pong tandaan, may kanya-kanyang bahagi po tayo. Hindi ko pwedeng hanapin sa akin yung kay pastor. Hindi niya pwedeng hanapin yung buhay ko, yung ginagawa ko, hindi pwedeng hanapin kay pastor. Kasi marunong ako tumugtog, si pastor hindi. Hindi siya marunong. Hindi ko pwedeng hanapin yung kay pastor ang ginagawa, hindi ko naman pwedeng hanapin sa akin. Lahat po tayo mga kapatid, may kanya-kanya tayo bahagi sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil isa na po tayong katawan. Lahat po tayo ay kanyang binago. Sa kanyang biyaya niya lamang. Kaya sabi nga dito, panatiliin po natin yun. Lagi tayong manalangin. Kausapin natin lagi ang banal na Espiritu na siya magpapatubay sa atin. Salamat tayo sa banal na Espiritu na kapag ikaw ay nagkakasala, may nagtatapik sa iyo. Kapag ikaw ay nagagalit, may Espiritu ng pag-ibig. Nagagawa mo magpatawad. Bakit? May banal na Espiritu. Kaya mo, sabi sa banal na kasulatan, kung hindi niyo pinatatawad, anong kasala kayo, hindi ko patatawarin, ano sa langit. Amen? Banal na Espiritu po, nagtuturo niya. Kaya mo nagagawang magpatawad. Kaya kapag binubulungan ka ng banal na Espiritu sa maliit at tinig lang, hindi ko po sinasadya yan eh. Hindi mo inaasahan na ganito ang gawin mo. Mayroon kang karamdaman, nakala mo wala ng lunas. Mayroon banal na Espiritu na gumagabay sa iyo. Salamat sa mga kapatid na patuloy na nananampalataya, nagtitiwala sa patuloy na pagkilos sa banal na Espiritu sa kanilang buhay. Para mapanatili mo yan mga kapatid, lagi kang manalangin. Alalahanin mo na binago ka ng ating Panginoon. Huwag ka nang babalik, huwag mo nang ibalik yung dati mong pagkatao. Bago ka na. Bagong nilalang ka na, wala na yung dati mong pagkatao. Huwag mo nang balik-balikan yun. Huwag mo nang balik-balikan. Hebrews chapter 12, verse, doon sa, nagsasabi doon, kung matapos ating makilala ang katotohanan mo at papatuloy ka sa pagkakasala, wala nang haing letitira sa kapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Wala nang hihintay sa'yo, kundi ang nakakapagilabot pagkatol na darating. Sa Hebrews 10:26 po yan, matatagpuan natin. Hebrews 10:26. Kung matapos makilala ang katotohanan, ngunit magpapatuloy ka sa pagkakasala, wala nang hain natitira sa kapagpapatawa ng iyong kasalanan. Wala nang naghihintay sa iyo, kundi ang nakakapangilabot na paghatol na darating. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, sabi nga kung Kristiyano ka, Kristiyano ka. Kung Kristiyano ka, ayaw na. Kaya sabi sa banal na kasulatan, ayaw ng Diyos ng malamig. Yan. Kung malamig ka, malamig. Pwede ka painitin. Kung malahininga ka, ang sabi, isusuka. Yan. Karnal, sabi natin kapatid kanina, mga karnal. Kaya sabi na ito na kasulatan, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Lagi ba natin papalik-balikan yung dati nating buhay? Hindi po, mga kapatid. Sabi sa Romans chapter 6, verse 1, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na. Sabi dito, tayo'y patay na. Tayo'y patay. Buhay sa pagkilala sa ating Panginoon. Sabi dito, ko lang po, medyo yung sasabihin ko, hindi, tayo'y patay na sa kasalanan. Ano po yung patay na? Wala nang pakiramdam. Patay na tayo sa mga kasalanan.
na tayo ay mabautismuhan na wala na po yun. Yung mga kasalanan natin, namatay na ito. Yan. At dito, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Patay na nga tayo dun. Huwag po na pinabalikan yung mga bagay na yun. Kasi kapag binabalik-balikan po natin yung dating buhay natin, sabi sa Bicol, pag-ulong-ulong, ano? Yan. Pananadya. Yan. Pananadya. Alam mo ng kasalanan, alam mo ng apoy, pero ugali po kasi ng Pilipino nakaapak na ng malambot. Di pala kung tinto, naramdaman ng malambot yung apakan niya. Alam mo po yung ginawa. Yung buko pa, tinignan pa rin, inamoy pa. Ayaw nga. Tingnan po natin ang ugali ng Pilipino. Sa kasundag, bawal magdumi. Ito pa talaga ng dumi. Kasi po, malimit yan. Malimit yan. Sa ating mga construction, kung alin yung pinagbabawal, yun naman ang ginagawa. Bawal magtapon dyan, ay ginawang basurahan. Diba? Doon sa mga kalsada, bawal tumawid. Tumatawid. Kung alin yung bawal, yun ang gusto-gusto ng tao. Diba? Yung kasi ang Adamic nature. Yan po ugali ng tao noong unang panahon. Sabi ng Diyos na huwag kayong bago at huwag kayong kakain niya. Nalimit lang po yung isip ng tao. Minsan po, mga kapatid, yung mga pinagbabawal yan, napakahalaga po yan. Nasabi ng Diyos, magbago na kayo ng pag-iisip. Aguhin na po natin. Huwag na natin hintayin pa na mahulog tayo sa patuloy na pagkakasala. Naku, kawawa tayo. Lagi pinapangaral ng ating pastor yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yung pagbabalik niya. Lagi pinaalala sa atin na totoo po na siya ay babalik. Babalik. Si Kristo ay namatay. Siya ay ulit na buhay at siya ay babalik. Babalik siya, mga kapatid. Hindi lamang natin alam kung kailan. Amen? Walang nakaalam ng oras o araw ni Anghel, ni Anak, sulating pinakamanan. Amen? Kaya, titingnan po natin bakit inalimbawa siya sa parang manganganak. Kasi po ganyan ang pagbabalik ng Panginoon. Bigla siya. Kaya sabi nga sa banal na kasulatan, kung alam lamang ng tao kung anong oras darating kung nanakaw, hindi siya magtutulog. Magbabantay na siya. Sa madaling sabi, mga kapatid, hindi pa man yung literal na pagbalik ng ating Panginoon. Sa buhay natin, mga kapatid, sa panahon ito, hindi natin alam kung anong oras tayo tutuloy ng Panginoon. Anong oras yung ating kamatayan. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, ang nicho sa simeteryo, hindi po pantay-pantay. May maiksi, may mahaba. Ibig sabihin po, mga kapatid, walang pinipiling oras ng kamatayan ng tao. Wala pong pinipili. Kaya sabi nga dito, manatili tayo, mga kapatid. Manatili tayo. Panatiliin natin ang init ang pananampalataya na nagbubuhat saan? Sa ating Panginoon sa Kristo. Makakamtan na po natin yan kung lagi tayo nananalangin, mga kapatid. Busog ba ating espiritu? Dahil po, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay pagkain. Amen? Sino nakakabisa ng salita ng Panginoon? Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Amen? Sabi sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na bumutawi sa bibig ng Diyos. Yan po ang totoong salita ng ating Panginoon. Siya po ang pagkain ng ating spiritual na pamumuhay. Yan. Yung sinasabi doon kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang
ang pagkain ko to pa rin, luban-luban ng aking amang nasa langit. Kasi po yung mga tao hindi makapaghintay. Kung tingnan po natin yung story niya, hindi makapaghintay natin yung madali. Kaya ngayon, nagkakain. Kaya na, sinabihan nga ng ating Panginoon, kung titingnan po dyan sa dyan, yung story niya, na nasa kasalan sila. Sabi ng ni Maria, sabi niya, nawala na ng alak, gusto na maghimala. Ang ating Panginoon kumuha ng alak at sabi ng ating Panginoon, huwag mo akong pagunahan babae. Ganun po. Ganun ang ating Panginoon. Pag nakakaalit, parang magulang din kasi. Mga magulang, parang pag nagalit ba, may salita siya na patalinhaga na napakalalim. Ano po? Talinhaga po kasi sinasabi ng ating Panginoon. Pero po, literal, pag tayo talaga ng ating Espiritu, ay ang kanyang salita ng Diyos, Mateo 4:4. Hindi lamang nabubuhay ang tinapay, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng bumutaw sa bibig ng Diyos. Ang kanyang salita po, ito ang nagpapalago sa ating buhay para tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Manatili, yun ang magpapanatili sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Yung pong kanyang salita. Kaya sabi dito, huwag na tayo mga kapatid. Huwag ka nang babalik. Huwag mo nang balik-balikan yung dating buhay mo bagong nilalang ka na. Bagong nilalang ka na. Kapag yung po ay pinalik ka na malagi mo kasasapitan ng mga tao, mga kapatid. Kapag ito ay hindi mo pinahalagahan. Kaya napakahalaga mga kapatid ng buhay natin nakaugnay lagi sa ating Panginoon sa Kristo. Nakaugnay lagi. Tanda po natin yan. Hindi kailanman mamumunga ang sanga kung siya ay hiwalay sa puno. Amen? Saan ka nakakita na sanga na putol na sa puno ay mamumunga ka? Meron yung minamarkot. Markot tawag sa amin. Pero ano pa rin yung bunga niya? Kung mangga pa rin yan. Ganun po mga kapatid, hindi tayo makakapabuhay bilang sa Kristiyano kung hiwalay tayo sa aral ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po natin magagawa yan, mga kapatid. Kaya sabi nga, pahalagahan po natin yan, mga kapatid. Isang talata po yan, mga kapatid, na binasa ko sa inyo, pero napakahalaga po, mga kapatid, na dapat natin maunawaan. Kung gaano kahalaga ba, yung sinasabi niya na bago ka nang nilalang, wala na yung dati mong pagkatao, pangatawanan na natin. Wala na yung dati mong buhay. Binago ka na ng Panginoon. Huwag ka nang muling palipin sa kasamaan ng mundong ito. Dahil pasama ng pasama ang takbo ng mundong ito. Sabi dito, bilang tayo ay mga binago ng ating Panginoon, sabi dito sa 2 Corinthians 5:14, sabi niya, dahil ikaw ay binago ng Panginoon, huwag kayong makisama sa mga sumasampalataya na parabang pareho lang ninyo sila. Iba po ang buhay natin, mga kapatid. Hindi ko po sinasabi na, ay, kita tayo makikisama sa kanila, paano ko pa magiging ilaw? Paano ko pa magiging ilaw? Tayo po mga Kristiyano kasi, tayo mga binago ng Panginoon, tayo naging ilaw. Tayo ginamit na ilaw ng Panginoon. Kaya, nandiyan ang ilaw para maliwanagan yung nasa baba. Kaya po, lagi natin, sabi nga niyan, lagi nating tandaan na yung pamumuhay natin sa sanlibutan ay laging hayag sa kanila. Panatiliin natin. Hindi pwedeng hindi ka na makisama doon. Paano ka makapag-evangelize? Ang sabi lang ng ating Panginoon, sa kasabihan niya sa Bicol, pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Makisalo. Huwag kang makisalo doon sa mali nila mga gawa. Ano sabi ng mga Eskrip at mga Pariseo? Bakit nagkikisama?
ang ating Panginoong Kristo doon sa babaeng makasalanan. Anong sabi ng Panginoon? Alin ba nangangailangan? Nangangailangan ng gamot, diba? Yung may sakit. Kaya tanda po natin mga kapatid, may mga sakit po yan, tao na yan. May mga sakit po yan, mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Dapat po magkaroon tayo ng tamang proteksyon para malabanan natin ang sakit nila. Na ang sakit po ito mga kapatid ay nakakahawa. Amen? Nakakahawa. Nakakahawa po yan mga sakit na yan. Na kung hindi makagamot yan, patungo yan sa kamatayan. Kung tayo po mga kapatid ay hindi mananangan sa ating Panginoong Kristo, salit na, sabi nga, tayo na kanila, tayo may hila nila sa labas. Tanda po yan ang Kristiyano, ilaw ito. Kaya sabi, huwag kang makisama sa mga di sumasampalataya. Sira mo muna. Kailangan makakilala ko na sila. Yan. Meron tayong ministry. Yan. May ministry tayo. Sira mo muna ang salita ng Panginoon upang siya ay upang siya ay makakilala. Tanda po natin, kapag banal na Espiritu naghaharap sa atin, wala pong imposible. Lagi pong pinapatuturo ko yan sa inyo. Sa lugar po namin, napakapanatiko ng mga tao. Ang lugar po namin na napakahirap pasukin ng mga ibang sekta. Kahit anong reliyon, walang nagagawa na. Bakit po? Talaga po napakatigas ng mga tao doon. Kahit nga po kami, may promisa kami ng pasyon. Napapapasyon po kami ng araw. Nagpapasal din ako pero sabi ko nga, pasalamat ako. Bakit? Kahit gano'n yung ugali ko noon, alam ko na may Diyos. Pero hindi ko lang alam yung tamang pagsunod sa Diyos. Alam ko may 10 utos. Pero iba yung 10 utos na binigay sa akin. Kaya nung ibinigay sa amin, dahil ako po ay leader ng isang katikista, binasa ko po ang Biblia. Sabi po, pagpabasa ng Biblia, nabuksan ko yung 10 Commandments, Exodus chapter 20. Dahil po makulit ang iyong lingkod, dahil nangungusap ang banal na Espiritu, dahil manoon pa man, nangungusap ng banal na Espiritu. May mga tanong ako sa buhay ko na hindi na sasagot. Kaya nung mabasa ko po ang 10 Commandments, pinasa ko na po siya. Bakit iba yung Bakit iba yung tinuro sa amin na 10 utos? Di, sabi ko sa grupo ko, nagtuturoan ko, tama ba itong 10 utos sa atin? Ay, yan ang binigay ni Father eh. Ano tayong magagawa? Yan na yan. May kasama pang Maria's Retreat. Dahil po makulit ang iyong lingkod, sabi ko kay Kuya Ed, sabi ko, saan po galing itong 10 utos? Sa Biblia niya, inasabi ko sa Biblia, sa kayo 10 utos sa Biblia nila, ay may kulang ako. Sabi niya, huwag ka nang magturo kung panimaran mo. Dahil sa, nabasa ko yung Yan 32, sabi sa banal na kasulatan, Yan 32, kung patuloy kayo susunod sa aking mga aral, tunay na kayong mga aral ko, pakikilala ninyo katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, kung totoo tayong sumusunod sa aral ng ating Panginoon Kristo, palalayain tayo. Kaya po nakalaya inilingkod. Pati mga kasama ko tuturuan ko. Tuloy-tuloy po kami nag-aaral ng banal na kasulatan, pero wala ng pangalan dahil tinaboy kami sa simbahan. Kaya pag natanong mo po yung pag natanong mo doon sa amin, sabi nga nung pagkaroon po kami ng grupo-grupo, ang nila, parang dahil alam nila na ako may inanong patron sa amin sa Roque. Alam mo po yung binigyan sa akin, pinangalanan nila ako San Carlin. San Carlin po yung patron daw. Kasi nagtayo daw ako ng ibang sikta, ng ibang religion. Ako daw yung magiging patron. Sabi niya, mauubos ang pamilya ko dahil ng bangsa. Tinuturo ko daw yung 10 Commandments. Salamat po. Nakalaya tayo. Binago tayo ng Panginoon. Kaya, nung tayo na patuloy pa ako nag-aaral ng banal na kasulatan, nabasa ko po yan, 2 Corinthians 5:17. Unti-unti po ako
ang binago ng Panginoon, iba yung pananaw ko. Doon kumikilos ang banal na Espiritu. Lalo pa nang mabautismuhan ko ako. Lalo nang, sabi nga nila, bakit meron pang bautismo? Binyag ka na. Magkaiba po ang binyag sa bautismo. Amen? Magkaiba po yan. Ang pagbinyag, pagbibigay ng pangalan, di ba? Ikaw araw, yan, dinala si Jesus Christ sa Simeon, pinuli ang bata, ikaw araw at pinangalan ng Jesus. Ang pangalan ay binigay ng anghel. Di ba? Pinangalan ng Jesus. Magkaiba po yan, mga kapatid. Kaya sabi nga nito, napakahalaga po mga kapatid yung pag-aaral ng banal na kahulatan, yung panalangin para po tayo ay patuloy na pakapaglingkod sa Kanya na hindi iiwang-iwang. Lagi mong alalahanin sa buhay mo, bago na pala ko, wala na ginagawa sa tao. Ayaw ko na magkasala, Lord. Ayaw ko na, baguhin mo ako. Sa tuwing tayo po, kaya napakahalaga po ito. Sa tuwing naalala mo pa ito, 2 Corinthians 5:17, lalo kapag inuhubog ng banal na Espiritu, pinaalala sa iyo. Kapag alam mo na ito, iyan po kasi yung ano ko eh. Iyan po yung pananggalak ko. Yung 2 Corinthians 5:17. Sa tuwing ako po ay medyo nasisinsay, pinaalala yung Diyos. Bago ka na anak, wala na yung dati mo. Huwag mo nang balikan yan. Ano pa? Sabi nga, napakahalaga mga kapatid. Ikaw lang yung inaasahan ng Diyos sa gagamitin niya. Kung sa halip na makadala ka, para bang nakahuli ka ng malaking isda. Sa halip na nahuli mo siya, hinihila mo ngayon, ikaw yung nahila. Kaya kailangan sa pangangawin ko, mga kapatid, sa pangangawin, kailangan marunong ka. Pagurin mo muna yung isda, bago mo siya, nahila kapag malaki. Ganun din po yung pamumuhay natin dito sa liputan, mga kapatid. Maraming kalaban. Kailangan handa tayong lagi. Kaya sabi nga, yung ilawan mo laging maliwanag. Magdala ka lagi ng reserva. Hindi katulad ng yung mga babae na naghihintay may kakasal. Yung iba, natulog, walang reserbang ilawan. Yung iba, nagbabantay. Meron silang langis na reserva. Ay nung dumating na ang tao, ay yung lalaki kakasal. Naku, gising nila, aandapan na yung kanilang ginawa. Ang sabi, pahingi naman kami ng langis para magdiwanan ang aming ilawan. Ay hindi pwede, sapagkat ito ay sapat lang sa amin. Maganda pa, bumili ka para magkaroon siya rin ng ilaw. Mga kapatid, na hindi natin pwedeng isali kung kanino man yung ating pamumuhay. Hindi natin pwedeng ganito na reliyoso ako, linggo-linggo ako nag-a-attend. Tanda po natin yung mga traditional po mga kapatid. Buhay po natin yan mga kapatid. Kaya sabi nga, huwag tayong mamuhay sa tradisyon. Mamuhay tayo na patuloy na nakaugnay sa ating Panginoon sa Kristo. Siya lamang ang magpapaunlad sa ating bilang isang mga Kristiyano. Kaya po yung pag-aaral natin, alam po kung pinag-aaraw kanina, sabi ko napakaganda pa ng pinag-aaralan natin. Doon na pag-aaralan ko na po yan nung araw, may mas malalim pa na itinuturo ang banal na Espiritu. Kahit na po yung banal na kasulatan, kahit araw-araw mo pabasahin yan, araw-araw mayroon din itinuturo ang Panginoon na mas malalim pa. Sa araw-araw po mga kapatid na pamumuhay natin, doon po pinakikilala ng Panginoon bago na ba? Marami pong mga tao kapatid o maraming mga Kristiyano na hindi nila kilala yung kanilang sarili. Unang-una mga kapatid, kung mayroon tayong hindi makilalang tao na dapat po natin kilalanin yung ating sarili. Yung sarili natin, dapat tayo ay kinaan mga kapatid. Bantayan mo ang kinaan mo. Huwag si kapatid
huwag si Brother Nick, huwag kung sino Poncio Pilato, bantayan natin ating sarili. Para kang isang barangay patron, barangay tanod, nagbabantay sa isang barangay, nagbabantay sa mga magnanakaw dahil maraming nananakaw ng manok. Sa probinsya, uso po yan eh. Pero kawawa yung isang sintadon. Pagbalik niya, wala na yung kanyang mga manok. Nagbabantay siya sa iba, iba yung nababantayin niya, pero doon sa bahay niya, ninakaw niya yung kanyang mga manok. Mga kapatid, maligid ang Kristiyano, nakapokus sa iba, hindi niya alam, siya na pala yung ninanakawan ng kaaway. Mga kapatid, tanda po natin, alaga po natin mga kapatid na yung pananampalataya natin, ang bantayan natin. Ipokus natin sa ating Panginoon sa Kristo na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siyang nagpapasakdan dito. Salamat sa kapatid sa napakaikling mensahe na ito. Nawa po ito ay ating may sa buhay upang tayo mag-iwanag katulad ng ilawan na sabi nga, ang isang Kristiyano ay bago nang nilala. Wala na yung dati niyang pagkatao. Sa oras ito mga kapatid, bago tayo magtapos, nais ko na umawit tayo, kapatid. Pahirap radla rin ang ano mo, wisdom mo, na kami tayo ay aawit. Sa awiting ito, nais ko po na yung mensahe kasi na ng awiting ito ay napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Dahil po ito ay hinahayag ng awiting ito, yung mga tao na sabi niya, kaya kong baguhin yung sarili ko. Pero po, tanda po natin mga kapatid, walang makapagbabago sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon sa Kristo lang, ang banal na Espiritu na siyang kikilos sa ating buhay. So, ratong ito, inayahan ko lang na tumayo at tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Iyak. Purihin po Panginoon sa ito. Dapat po natin ang mensahe ng kakatito.
Alam namin ang aming mga kainaan, Panginoon. Kami iyong tulungan upang kami ay makapamuhay nang naayon sa ipalungan. Salamat, Panginoon, sa mga pagsulong sa aming buhay na patuloy namin nararanasan. Ako sa Panginoon ay patuloy namin nakikita ang iyong kabulihan sa aming mga buhay. Alam po namin, O Diyos, ano mang gawin namin, wala kaming magagawa, Panginoon. Dahil sa biyaya, Panginoon, sa iyong habag sa amin, kami ay naligtas, O God. Salamat, Ama. Dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo ang bawat sa amin. Palaguin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Gaya ng isang halaman na malago, Panginoon, na kayang patubaran ng mga maayang ugat. Ganun din po ang aming pananampalataya, Panginoon. Patatagin mo, O Diyos. Salamat, Ama, sa iyong papuri sa pangalan ng aming Panginoon Hesus na nagpapakita lahat mo magsabi na Amen. At pinabalik ko po Amen. Ang bawat isa ay sarili ng tulan, ay natin sa ating mga sarili na salita ng Diyos. So sa Barcelona, bago po tayo tuluyang tapos, handa natin ang ating mga kaloob. Sa may salita, nagbigay tayo ng may galak, yung maluwag sa ating kaloob. So sa pag-awit po sa kanan, maaaring kong magiging. Amen.
may medya. Yung Sunday School, alas 6 po yung service, yun na po yung 2 oras. Pero next week, dahil next week po, yan, nandito na sila. Wala. Yan, dito na lang ako. So next week po, okay. So, next na lang siya. Dahil next week po, anniversary na. Ayan, so, magkita-kita po tayo sa hanggang 9:30. Tapos, yung sa anniversary po natin, yung sama natin, no, yung mga kakanta po, mga special numbers sa kalalakihan, sana po, ayan, pagtapos ng kamayan, bakit na po tayo agad, kasi mamaya may aalis sa inyo. Ayan, mag-usap na lang po kung sino yung leader ng kababaihan, ng kalalakihan. Tapos, yun po, may meeting po sa mga elders mamaya, mga pastors. Tapos, ayan, follow niyo po to. Lalo na si sister ko, alis ka na. Yan, para nandiyo po announcements, tapos may may devotional din. Meron pa po bang ibang announcements? Magdala po ng so, kung wala na po, nagawa ko po si Pastor Rod. Mukhang hindi ako sa tayo. Ay po na tayo hindi ka tumayo. Sabi po natin yung may Panginoon, bago tayo namin. Hindi po natin yung saying with a grateful heart. He
panahuna, ngayon at magpakailanman, tumatingin ang lahat ng kanyang biyaya, pagpapala at saganaan, kita lahat ang lubos ng kaligtasan sa kanyang malapit na pagbabalik. Lahat po ng anak ng Diyos, sabi namin. Yung mga babae, huwag ang santa. Kaya ba kaya? Sa stage na lang kayo para practice nyo na din sa stage. Tapos ito, lagay na sa akin. Lagi mo nga. Sino?
Sa. Praise, praise. Ayan. Dito, sa Baliktad. Praise, praise.